Ko-connect kaming dalawa. As an actor, natutuwa ako kasi nakakakuha ako sa kanya. So pag kailangan kong maiyak, ganyan. So parang feeling ko talaga anak ko siya, yung ganun. May connection talaga. Medyo, madalig minsan parang bihira sa artista yung nagkakaroon ng connection, lalo na kapag drama yung scenes. Actually, kay Kat, ganun din yung mga few scenes na meron akong drama with her, may connection right away. And napaka-importante yun sa isang artista na meron kayong connection dalawa. Papa Mary ka naman. Ang sa akin naman, sa nakikita ko sa kanila, yung ginagawa nilang, hindi sila umaarte. Kumbaga lahat ng binigay sa kanilang role, nasa puso nila. So kaya pag nag-deliver sila ng line, talaga mararamdaman mo. Like si Catherine, pag kinakausap ako, nararamdaman ko na talagang ama yung tingin niya sa akin. Kaya pag binalik ko sa kanya yung sagot, ganun din, na parang anak ko talaga siya. So, yun ang sa tingin ko importante na natutunan ko sa kanila. Aaron? Yes, MJ, we would like to acknowledge the presence of Mr. Bong Osorio and Mr. Henry King Kitari. Ayan, we have a question. Aaron, andyan na rin si Also, Ian Veneracion. Mr. Ian Veneracion. Kulay peach naman. Lumipad ka pa ata to Ian. Okay, Aaron? Yeah, we have a question from Kuya Eugene Asis. This is for the yung mga bagets dun sa gilid, the girls and the boys. Does it help na na kasali kayo sa isang hit na teleserye katulad nito, or negative dahil hindi kayo na masyado napapansin dahil sobrang popular ng dalawang bida? Please introduce yourself para mas makilala kayo lang lahat. Let's start with Ingrid. Ingrid, ikaw na muna. Hi, I'm Ingrid de la Paz po. Actually, sobrang hit ng show, kasi first show ko to Tapos, na-feel ko po, super lucky ko nung nakapasok ako sa God to Believe. Kasi, ang daming nanood, ang dami talagang sumabaybay. So, kahit yung parang yung mga tao nakatingin kay Katya, kay DJ, sa amin din po, nafe-feel din po namin na pati kami sinusubaybayan po nila. Ako po si Cristel Fulgar, also known as Didi. Isa po malaking karangalan na makatrabaho ang Katniel, lalo na po si Direk Cathy and Direk Richard. Kaya po, naniniwala po ako na lahat po ng supporters ng Katniel, supporters din po ng buong God to Believe at supporters din po naming lahat. Ako po si Trina Legaspi po. Sobrang blessed ko po maging part ng teleseryeng to. Dahil first time ko rin po maging part ng prime time. Super blessed dahil naka-work ko si Kathy and yung mga magagaling po naming director at yung magagaling na cast. Kaya kahit anong role man yung bigay, kahit maliit man, para sa akin, blessed na ako at naging part po ko ng show na to. Hi! Ako si Angeli Gonzalez. Ako po gusto kong mag-disagree dun sa sinabi niyo po na hindi kami napapansin dahil sila, mga bida. Kasi parang ang pakiramdam namin dito sa show, kahit sa Twitter, pag may labas kami, may patak kami Kasi yung the way si Derek Cathy at si Derek Richard, pati si Derek Titi, kung paano paglaruan yung role namin as mean girls, parang feeling namin kami yung nagbabalance dun sa drama ng dalawa. Kami yung naging comic relief, yung pagiging chismosa namin, yung inaabangan din siya ng tao. So parang sobrang lucky talaga namin na nakikita kami, nakikilala kami ng mga tao. At the same time, ang saya-saya lang namin sa set. Sobrang light lang ng roles namin, ganun. Hello po, ako po si China Filomena, also known as Amanda. Sobrang blessed and ayun nga po, nag-disagree ako na negative ang nabigay sa amin na yun nga po. Kasi po lumaki yung fan base namin, kaming lahat. Talagang kilala kami dahil sa Katniel at lalo na po kay Direk Cathy and Direk Richard. Nag-thank you po kay Direk Cathy dahil binigyan nila po kami ng privilege na makatrabaho sila at ma-hone yung craft na meron kami. Yun po. Thank you. Hi po, my name is Alexander Diaz and I play Kit sa God to Believe. I think aside
I think aside from the fact that we're part of such a star-studded cast, magaganda po ng mga director, ang gagaling po nila. So aside from the fact that we get such exposure on the show, we also learn a lot from the... Ano ba nangyayari? Sinabi mo ba maganda? Yun, aside from the fact po na ang laki po ng exposure namin, we also learn so much from the veteran actors na nakakasama po namin sa show. Guys, pwede ko no? Para makita kayo ng mga friends. Ayun po, good afternoon po. Ako po si Best Flores as Pedro po. Sobrang blessed po kami na nakakatrabaho po yung Tatyan po and Direk Cathy at sumakasalo. Galing po ako sa PBB and kilala po ako as Ives. Ngayon po, mas kilala ko as Pedro po. Tinatawag ako sa labas na Pedro, parang parang ganun po. Kaya yun, sobrang proud po lang. Nakatrabaho ko sila lahat. So tumatak ka as Pedro. Pedro na talaga pa. Pedro na. Si John naman, Magandang hapon po. Ako po si John Lucas. Ako po si Dominic Saragosa sa Got to Believe. Ayun po. Sobrang swerte ko po kasi nakatrabaho po si PJ Sasikat at syempre po si Direk Cathy and Direk Richard. Tsaka po yung mga mean girls and mean boys. Ayun, sobrang swerte po talaga kasi sobrang laki nga po ng exposure namin sa Got to Believe. At nagpapasalamat po talaga ako kay Direk Cathy na hanggang ngayon dala-dala ko po na alam ko po na siya yung dahilan kung bakit ako po nung naging Dominic Saragosa. Kaya pag gabi nga po, iniisip ko po lagi si Direk. Gusto ko lang po kasing idagdag, they were really handpicked. In audition ko po and talagang napili po sila for... And natuwa naman ako kay Pedro kasi dalawa silang pinagpipilian namin. Natuwa ako, he was so patient waiting for his role. Kasi he came in late but he came in strong. So, yun, thank you for the patience. Si Kit, yan, rin po, Alex, handpicked ko din po yan, saka yung mga mini-roles na yan. So, natutuwa po ako na bigyan nila ng buhay yung mga roles na ibinigay, pinagkatiwala sa kanila. And I am happy that, yun na nga, they are known for their roles, no? More than their names. Parang nakakatuwa yun. Di ba, no? Yun po, thank you. Direk, bumata ka dito? Feeling mo bumata ka dito? MJ? Feeling mo bumata? Sure ka ba? Oo. Kasi mga kids yung kasama mo Hindi, totoo po yun. Nakakabata. Lalo na pagkasama si Benj. Grabe naman. Next, Aaron, last 3 questions na tayo para we can do the interviews. Yeah, we have a question from Pete Ampolocchio. Si Miss Gina Filomeno, I'd like to ask her. Yes po, hello. I'm here, Daddy, I'm here. Okay, dati, di ba ikaw yung villainess kay... Yes po. Kay Catherine. Tapos all of a sudden, dumating yung talent ni, yung protege ni OG Diaz. Parang, yung role mo hindi na masyadong nag-glitter. How do you feel about this? Hindi ako nalungkot. Sobrang saya na first teleserye ko po kasi to, and You're so beautiful naman. You don't feel bad, di ba? Opo, kasi po, may dahilan naman po lahat. Yun po, nabigyan ko naman po yung justice yung role ko as Amanda, and yun po, thank you po kay Direk Cathy dahil hinown niya yung craft na meron ako na, kasi wala, sobrang baba ng self-esteem ko. Ayun. So okay lang sa'yo na hindi ka nahaging center stage ngayon at napunta na kay Miss Liza? Hindi po. Yung highlight? Okay lang. Opo, okay lang po. Thank you, sweetheart. Si Ives, how do you feel na a lot of people are liking your role? Parang ang cute-cute mo raw at sexy ka na ngayon, hindi ka na mataba. Dati malaki dyan mo, ngayon all of a sudden, you're so sexy na. Mga po nung first section ako po kay Direk Cathy. Nakahubad ka pa, malaki ang tiyan mo doon, di ba? I was able to see it. Tapos ngayon, maganda na katawan mo. Paligsahan kami doon nila Tito Benji sa mga chan-chan na yan. Sino pa si Muno, DJ? Okay. Napalakihan ang siya. Ako kasi yung unang nag-uuman. Pero natalo ako na Ives kaya masaya naman. Ayun po, nakakatawa po kasi yung first section ako sa Got to Believe po. Nagulat ako na first scene ko hubad agad, hindi po ako ready. Sabi yung Direk Cathy, sige, hubad ka na, kaya mo yan. Ganyan. Tapos, ayun po, nangyari na ko kay Kat kasi, ang laki po ng tiyan ko na, natatawa nga po siya. So ngayon, sweetheart, sabi ni Peter Ledesma, ready ka na raw bang magpa-sexy na? Opo, after ng Got to Believe. Ang lakas mo Thank you so much. Ayun ko. Push up yan. Thank you, Ibesa. Oy, may request daw yung mga fans kasi naka-livestream tayo. Kung pwede daw magtabi si Kat saka si DJ. Direct MH ka daw
usog ka daw, kailangan daw tabi daw sila. Kasi ito na yung kanilang Thanksgiving press. Nakakaloka. Oo. Move ka na direct na Sino katabi ko? Ayan. O, ayan na ha. Request granted na ha. O, ayan. Okay. Last 2 questions na tayo. Aaron. Pero bago yan, may tanong kay China. Ano daw ang waistline mo? 10? 22 po. Grabe, 22. Okay, Aaron? Yes, MJ, we have a question from Teacher Joe Bonson. Na big fan ni Ian Veneracion, di ba? Magandang tanghali po. Kasi, congratulations po sa Got to Believe. Lahat po ng fans nagtatanong din sa akin. Kasi po yung mga estudyante ko, yung number 1 fan nyo. Ang tanong po nila, what are the other stories of ending? Yung what ending? Paano kayo magtatapos? Oo, yung ano yung mga napag-isipan nyo pong ending niya before nyo na-decide na ito yung ending niya. Pero although yun po yung inyong plot, na hanggang doon na lang po, meron po ba kayong narinig din sa mga fans na suggestions? Okay, so in a nutshell, direct, ano yung mga kinoconsider nyo ending ng Got to Believe? May mga options ba kayo? Are you listening to fans? Ano ba? Options? Parang, of course, in your brainstorming lalabas yan. There will be many options. But for, dun sa na-decide na, hindi na, di ba? Meron na talagang na-set, no? Sila Hen, actually si Hen daw, there are suggestions, but more than suggestions from the fans, these are speculations. Natuwa ako na pagpasok ng book 2, marami silang hinuhula, like, di naman totoo may amnesia si Ryan, kunwari lang to, ganyan-ganyan. Natutuwa kami kasi at least, no, nakikisali sila. But we were not reacting. Ako, personally, hindi ako nagre-react because I want them just to enjoy, no, speculating and making hula and magulat na lang sa ending kung anong totoong ending. It means kasi very, reactive sila dun sa, sa soap. Si Hen pa kami masabi. MJ, si Henry. Oo. Hello, nandito po ako. May definite ending kami. And then suddenly, someone reacted na a bit of trivia lang. May iba kaming pinlanong ending. And then of course, the management reacted again na sobrang ganun, even the management, ganun sila ka-engage sa kwento na hindi nila po pwedeng hindi nila babantayan yung ending. And as we have naman promoted it, it will be the best ending ever. Talaga ha? Kinonsol mo ba yung dalawa, si DJ sa kasi? Wala yung mga yung pakialam sa Wala silang input. For our last question, Aaron, tanungin ko na si Kuya Ian. Kuya Ian, tinanong namin kasi si Carmina and Benji kanina. Ano yung masasabi nila sa, na-discover nila acting-wise kay DJ and kay Catherine? Sa'yo naman, ano discover mo kay DJ since siya yung madalas nung ka-eksena? Sabi niya, napaka-astig na tao daw niya. Hindi. Pero si DJ, nung una, syempre, hindi pa kami nakakasama dati. So, tansya-tansyahan pa. Pero sandali lang, nag-click agad na, wala, feeling ko, anak ko, feeling ko, barkada ko. So, nagkakasama kami sa taping at sa labas ng taping. Madalas kami nagkakasama. So, wala, cool na cool. Tsaka as an actor, ang bilis-bilis na, syempre sa guidance ni Direk Cathy, ang bilis-bilis nila na nakukuha yung gusto nila direct. Yung gusto nila direct. For Ian, Carmina, and Benji, sa tingin nyo ba si DJ at si Katrina? Based sa inyong mga napapansin off-cam, sa tingin nyo ba si DJ at si Catherine ay mag-on na? Ano? Patok lang naman yun na, Daniel. Nina. Bakit ako? Observation lang naman. Ito naman yung observation nyo lang. Ayan, dyan tayo magtatapos. Direct Richard, baka gusto mo sumagot? Feeling ko. Ayan! Okay, 1 point. 1 point to.
Ano yung observations nyo lang sa dalawa? Kumbaga parang, kasi syempre, di ba, we know that they're a love team, they like each other. So ano yung mga observations nyo off camera about them? Na para bang mas naging close talaga sila because na-extend yung kanilang working relationship, yung ganyan. Ako sa nakikita ko, they're very comfortable with each other. Kasi sweet sila pareho eh. Hindi lang naman sa kanilang dalawa. Sweet sila sa amin, sweet sila sa lahat ng tao. So, magaang silang kasama. Yun ang masasabi ko. They're sweet. Ayun, they're sweet. Okay. Very sweet. Okay. Yun. Si Ian naman. Ito. Ay, si Papa Bear may sasabihin. Ready na. Ready na yung sagot ni Papa Bear. Oo. Ay, mawala. Sila na. Bakit ikaw talagang sumasagot for them? Eh, pag ginayo ko kayong corny naman eh. Ano sabing safe yung sagot nyo eh. Sa tingin ko, mukhang sila na. Kasi, nakita ko eh. So ngayon, ang ginagawa ng dalawa, sa 10, si Catherine, dahil nahuli ko sila, magpapadala ng pagkain sa akin. Mamaya naman, si DJ, o-order ng KFC. Marami, para sa akin daw. So, sa tingin ko, eh, parang binawa. Eh, kulang eh. Hindi naman ako natadala sa pagkain. Si Ian naman. Sumagot na si Benji and Carmina. Sa amin yun minsan madalas na hindi naman kami magkakasama sa mga eksena. So, officially, wala akong alam. So, sobrang close lang sila. At saka, yun lahat kami actually, kahit na 3 units kami, lahat magkaklose lahat. So, yun. Pero bagay sila. Kaya sana magkatuluyan sila. Let's hear it from them mismo. Kay Catherine and Daniel. Ang tanong sa inyo is, kayo na ba? Ayaw na rin nila sumagot. Hinihintay ng lahat yan. Sige, DJ. Hindi pa pwede, MJ. Hindi pa pwede aminin. Hindi pa. Tochi. Nana, hindi ka trinanda. So, hindi pa pwede. Ka? Magdidibbo pa to eh. Hindi pa siya pwede. Kaya... marami. Pagkatapos. Right after? So, MU pa rin ang status nyo ngayon. Yung pa rin. The last time that we... MU, mag-un. Mag-un daw, mag-un. So, MU pa, Kath, MU pa kayo ngayon. Say. Or exclusively dating, tama ba? Ginger? Yun yung huli sa Patrol, exclusively dating. Okay. Tungkol sa show naman. Okay. Thank you, DJ, sa pag-presyo. Last question na tayo. Yes, Janice David. but before that, we'd like to greet Marinel Cruz of Inquirer. Happy birthday. And to Joyce Hipolita of PR. Happy birthday. Our last question will come from Janice Navida. Ayan, good afternoon po. Before I ask the main cast, yung mga mean girls muna kasi since tumatak nga sila, no? Sa story kasi, almost lahat ng mean girls may crush kay Daniel. And i-admit naman natin talaga namang heartthrob, hottest heartthrob ngayon si Daniel. So I'd like to ask if in true life or real life, meron bang may crush dito kay Daniel? Meron bang mga nag-feeling na sana ako na lang din si Catherine? Magpakatotoo. So we're asking the mean girls, Janice? Yes, the mean girls. Ala? Si China muna. To be honest, yun, gusto ko, kasi si TJ may charisma siyang kakaiba talaga na hindi mahanap sa ibang lalaki. Wow! Anong charisma daw yan? Mysterious siya eh. Hindi, parang kasi lahat ng babae gusto maging sikat. Kasi,
Parang medyo may na-hurt po sa katabi ni China po. Parang may na-hurt po doon.